Mapagpalang araw po mga kapatid. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kami po mga unworthy servant o ang mga walang kabuluhang lingkod ay may tuntunin na sinusunod sa pag-aaral na ito. Hindi po kami bumabanggit ng pangalan ng tao o pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunin ay maipahayag at mai-share sa inyo ang mga pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Ang amin pong topic ngayong araw na ito ay tungkol sa pag-iimpok o ika nga po pagsisave sa Ingles, sa salitang Ingles. Ang katanungan po ay paano po ba tayo mag-iimpok? Ano po ba ang mahalagang pag-iimpok? Pag-iimpok dito sa lupa o pag-iimpok sa langit? At sa pag-iimpok po sa langit, paano po natin ito gagawin? Kasama ko po si Brother Albert at ang brother husband ko na si Brother Randy upang pag-usapan at ika nga po ay malaman natin kung paano yung tamang pag-iimpok para sa kaharian ng Diyos. Ating po umpisahan ang ating pag-aaral sa isang maikling panalangin na pangungunahan ng aking brother husband na si Brother Randy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ituon po natin ating sarili sa ating Panginoong Kristo. Panginoon Diyos, kami po naritong muli sa araw na ito upang magnilay sa iyong mga salita at inihingi po namin ng gabay ang bawat salitang bibigkasin po ng aming kapatid na si Brother Albert na siya pong ninyong gagamitin sa pagbibigay linaw sa mga katanungan na ipinahatid po sa amin sa araw na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po kami. Ganon din po, Panginoon, ang mga makikinig ng palatuntunan ito na sana, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang puso at isip nang sa ganon ay makilala kan nilang lubos, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggamit sa amin sa iyong ubasan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na naandyan ka lang para sa amin at gumagabay ka palagi sa amin, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo sa ngalan ng iyong buktong na anak na sa Jesus, naghahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Magandang hapon sa lahat ng mga tiga-subaybay ng Unworthy Servant. At dalangin ko po na ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang naway ang mga banal na salita niya ay makarating sa bawat isa sa atin na siyang humubog ng ating pagkatao bilang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Ngayong pong hapong ito ay aming napagkaisahan na talakayin ay ang tungkol sa pag-iimpok ng kayamanan. Sapagkat sa ating pong kapanahunan ngayon, ang marami pong tao ay masyadong abalang-abala sa pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa at naipapagbalambahala yung pag-iimpok ng kayamanang higit na mahalaga at yun ay ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ngayon, tungkol sa katanungan ni Sister Libay na kung paano makapag-iimpok ng kayamanan sa langit, ay nais ko munang basahin ang mga talata ng banal na kasulatan na nagsasaad ng napakagandang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pag-iimpok ng kayamanan. Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 6 from verse 19 and the following. Matthew chapter 6 verse 19 and the following.
Pakibasa mo, Brother Randy. Pakibasa mo, Brother Randy. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in the steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, napakaganda ng aral na ito ng ating Panginoon Jesucristo na sinasabing, wag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, ay talagang mapapansin natin na ang mga tao ay talagang ang focus ay kung paano sila yayaman dito sa lupa. Kaya nga lahat ng bagay ay ginagawa nila upang sila ay yumaman at magkaroon ng maraming pera. Pero sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mayroong isang higit na mahalaga na dapat nating pag-ipunan ng kayamanan. At ito ay yung kayamanan sa langit. Kaiba po ang kayamanan sa langit na sinasabi ng Panginoon Jesucristo, sapagkat ang kayamanan daw po sa langit hindi nananakaw, hindi tinatanga o hindi kinakalawang. Samantalang yung kayamanan dito sa lupa ay tinatanga at kinakalawang, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit ba sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi lubhang napakahalaga ang pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa? Kasi po, mga minamahal na magulang at kapatid, ang buhay po natin dito sa lupa ay panandalian lang. At kung ano man yung ating naimpok na kayamanan, ay hindi naman natin yan madadala sa langit. Basahin natin sa aklat ng mangangaral o ng Ecclesiastes chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Ang sabi po rito ay ganito. All go to one place, all are from the dust, and to dust all return. So tayo raw po ay mula sa alabok at muli daw tayong babalik sa alabok. Ibig sabihin, wala naman tayong madadalang anuman. Ilagay mo pa sa aklat din ng Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Chapter 5 verse 15. Pakibasa mo nga, Brother Randy. As he came from his mother's womb, he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand. So, napakalinaw na sinasabi ng mga ngaral, sinasabi ng banal na Espiritu, na kung paano raw tayo ay lumabas sa bahay bata ng ating mga magulang na walang damit, ay ganun din tayong babalik na wala tayong dalang anuman sa ating mga inimpok dito sa lupa o sa lahat ng ating mga pinagpaguran, wala rin daw po tayong madadalang pabalik. So malinaw na kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo
sa aklat ng Mateo 6:19 hanggang 20 na kaya hindi dapat tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa ay sapagkat wala rin naman itong magagawang anuman sa pagbalik natin sa langit. Pero merong isang kayamanan na sinasabi siya roon, pakibalik mo ulit sa Mateo 6:19, merong isang kayamanan doon na binigyan diin ng ating Panginoong Jesucristo na lubhang napakahalaga. At babasahin ko po, do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Kung minsan nga, yung kayamanan natin dito sa lupa ay pag hinangad nung ibang taong masasama ay nagiging sanhi pa ng kamatayan ng mga taong maraming mga pera. Sapagkat ang kayamanan pong yan ay nagiging tukso sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na po doon sa mga masasamang tao, sa mga holdapper, nagiging mitsa kung minsan ang kamatayan ng isang tao. Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. At ano naman ang gusto niya na ating impukin? But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Ang pag-iimpok ng kayamanan, kagaya rin ng kayamanang hindi natin madadala sa langit, kagaya ng pera, ng malawak na lupain, ng bahay, ng mga sasakyan, hindi natin madadala yan sa langit. Pero merong isang kayamanan na ipinaiimpok siya at yun ay sa langit. Pero saan natin iimpokin ang kayamanang ito na ayon sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat na impukin natin sa langit? Ito ba'y pagkatapos ng ating kamatayan o dito sa lupa? Dito pa sa lupa ay dapat na nating impukin. Mga kapatid, nais ko pong linawin sa inyo na ang salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay dito rin sa lupa tayo mag-iimpok. Baka ma-misinterpret ng iba na pagkatapos mamatay at sa langit, saka lang tayo mag-iimpok. Hindi po ganoon. Ang pag-iimpok po ng kayamanan sa langit ay dito rin sa lupa natin gagawain. Ay ano ba ang klase ng pag-iimpok na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo? Pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ito po mga kapatid na pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay yung ating mga mabubuting mga gawa. Kung tayo po ay gagawa ng mabuti sa ating kapwa, ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang lahat po ng ating mga ginagawang itong pagtulong, pagdamay sa ating kapwa, bunga ng ating pag-ibig sa Panginoon, ito po ang mabubuting mga gawa. Ngayon, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang isang talata na kung saan dapat magmula o ano ang damdamin na dapat na siyang pagbuhatan ng mabubuting mga gawang ito upang tayo talagang tunay na makapag-impok sa langit. Basahin natin sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 46 o 45. Chapter 6, verse 45. 46.
45, Sister Levi. Hindi pala 46. Ang sabi po rito ng ating Panginoon Jesucristo ay ganito. The good person, out of the good treasure of his heart, produces good. And the evil person, out of his evil treasure, produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So, dapat pala, ang paggawa natin ng mabuti ay mula sa mabubuting kayamanan na nasa sa ating puso. Kailangan niya ay bunga ng ating pag-ibig, bunga ng ating habag sa ating kapwa, compassion, love, yan nga yung charity, na bunga ng mabuting kalooban, kaya tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Ay kung ang naka-stack sa kaibuturan ng ating puso ay puot, galit, hinanakit, inggit, selos, at lahat ng masasamang pagnanasa, ay ito po'y hindi maaaring pagbuhatan ng pag-iimpok na wasto para sa langit, kundi itong mga bagay na ito na naka-stack sa kaibuturan ng ating puso, ang siya pa magbubulid sa atin para sa kapahamakan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na kailangang mapuno ng mabuting kayamanan ng ating mga puso para ito ay lumikha ng mabuting mga gawa sa ating kapwa. Ang gawa po at yung ating mga ginagawang paglilingkod, yan po ang paraan ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Hindi po tayo makakapag-impok ng kayamanan sa langit kung wala po tayong ginagawa, kung walang pagkilos o aksyon upang tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At actually po, itong ginagawa nating ito sa unworthy servant ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kasi ito po'y sinasabi sa banal na kasulatan doon sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 17. Pakilagay mo nga, Sister Levi. Santiago chapter 4 verse 17. Nasabi po rito na ganito. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. So kung tayo po ay kagaya po ng ating ginagawang ito sa unworthy servant, ako po ay naniniwala na ito ay bagay na mabuti. At kung ito po ay hindi namin gagawain ni na Brother Randy at Sister Levi, ito po ay magiging kasalanan sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang isang tao na nakakaalam ng tamang gawain na hindi niya ginawa, ito ay nagiging kasalanan sa kanya. Para ding yung paglilingkod sa gawain, kahit yung pag-awit, kahit yung pagbasa ng salmo, ang lahat pong iyan ay mga bagay na mabubuti at tamang gawain. Ngayon, kung tayo po'y tatanggi sa panawagang ito po ay nagsisilbing kasalanan para sa atin. Kaya kung ang anumang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tuparin o gampanan sa loob ng gawain, ay isa pong mabuting bagay, at kung ito'y ating tatanggihan, ito po'y nagsisilbing kasalanan para sa atin. Ngunit kung ito naman ay ating isa sa katuparan, ito po'y magandang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, yung ating mabubuting gawa ay napakahalaga sa Panginoon. At dapat yung ating mabubuting gawa
ay bunga ng kayamanang naka-store sa kaibuturan ng ating puso. Pag-ibig, compassion, o yung tinatawag na charity. Ito ang mga dapat na maging batayan ng ating paglilingkod o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Actually, yung paggawa ng mabuti, bukod sa ito'y pag-iimpok ng kayamanan sa langit, ito po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan na iniaalok ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Ang sabi po rito ay ganito. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo raw ay mga likha ng Panginoon, nilikha ng Panginoon upang gumawa ng mabuti, na ito raw po ay inihanda na ng Panginoon noon pa, bago pa tayo tinawag, na kailangan nating isakatuparan. So ang gawain po, numero 1 po ang gawain ng paglilingkod sa ubasan ng Panginoon, sabi nga ni Brother Randy, ubasan ng Panginoon, ay dapat po na tayo ay maging committed. At dapat po ay tayo sigurado sa ating sarili na ang ating ginagawang ito ay dahil bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Basahin pa rin natin sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 12. Philippians, chapter 2, verse 12. Ang sabi po rito ay ganito. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan daw po nating talagang pagtarbahuhan ang ating kaligtasan. At yung kaligtasan ito na binabanggit, work out your own salvation, yun po yung kayamanan na naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Marahil, dahil ang nagiging topic natin ay yung mga bagay na magaganap sa darating na panahon, after death, after physical death, ay ang marami hindi masyadong happy na marinig ang ganitong aral sapagkat natatakot sila doon sa bagay na ganoon. Pero ito po ang katotohanan nakasulat sa Biblia na ang tunay na pag-iimpok ng kayamanan ay sa langit sapagkat sa langit walang makakaagaw, walang tanga na sisira sa kayamanang ating iniimpok at hindi mananakaw ng mga magnanakaw. Kaya mga kapatid, sa ating pong munting pag-aaral na ito ay nais ko pong bigyang diin sa inyo na huwag kayong magsasawa sa paggawa na mabuti. Sapagkat alam po natin, bawat ginagawa nating mabuti ay may kapalit at yan po'y pag-iimpok ng kayamanan sa kabila. Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 6 verse 11. Hebrew chapter 4 verse 11. Sorry, nagkamali ako.
Hebrew chapter 4, verse 11. Balik mo nga uli sa 6 verse 10. Dito po sa aklat ng Hebreo chapter 6 verse 10 po pala. Ang nakalagay po rito ay ganito. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saint as you still do. Ang Diyos daw ay makatarungan na hindi niya pawawalang halaga ang lahat ng ating mga ginagawa na ipinakita natin ng paglilingkod sa kanyang banal na pangalan. At paglilingkod sa ating mga kasama, sa mga kapatiran sa loob ng fellowship. So napakahalaga mga kapatid ang ating service sa ating kapwa. Napakahalaga yan. At lagi nating tatandaan ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi niya babaliwalain ang lahat ng ating mga ginawa ng paglilingkod sa kanyang banal na pangalan. Ibig sabihin sa loob ng fellowship, sa loob ng gawain, lagi tayong maging committed at masigla sa ating paglilingkod. Hindi yung parang tayo ay maligamgam sa ating paglilingkod o di kaya merong ibang motibo ng ating paglilingkod. Kundi dapat tayo masigasig sa ating paglilingkod sa pangalan ng Panginoon sapagkat alam natin yung lahat ng ating mga ginagawa ay mayroong kapalit na pakinabang at yan na yung kaligtasan. Basahin natin sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 10. Galatia chapter 6 verse 10. Ang sabi po rito ay ganito. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. So tayo po ini-encourage ni St. Paul dito sa kanyang sulat sa mga tiga-Galatia na kapag karaw tayo mayroong pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat, ngunit lalong-lalo na sa ating kasambahay sa pananampalataya. Alam po ninyo, napakahalaga yung paglilingkod sa kasambahay sa pananampalataya. Sapagkat tayo po ay itinakda ng Panginoon na tayo magkasama-sama sa everlasting life. Ngayon po mga kapatid, meron pong isang garantiya na nakasulat sa Biblia na ang lahat ng ating mga ginagawa ay malaki ang kabuluhan sa Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Roma chapter 8 chapter Levi. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po rito ng Panginoon, therefore, my beloved brothers,
Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Uulitin ko ulit. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, matatag, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ang lahat po ng ating ginagawang mabuting ito ay may kabuluhan sa Panginoon, sapagkat ito po ay pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit na magpuproduce ng kaligtasan ng ating kaluluwa, at yun po yung eternal life. Makikita po natin na sa katapusan, during the judgment day, ay malalaman po natin ang kahalagahan ng pag-iimpok ng kayamanang ito ng mabubuting gawa sa ating kapwa at sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat lahat po ng ating mga ginagawang mabuti na iniimpok natin dito sa lupa bilang paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa, ay lahat po yan ay recorded. Wala pong mami-miss na hindi ire-record sa lahat ng mabuti nating mga ginawa sa Panginoon at sa ating kapwa. Basahin po natin sa aklat na Apokalipsis, chapter 20, verse 12. Apokalipsis o Revelation, chapter 20, verse 12. At sabi po rito ay ganito. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. So yun po palang lahat ng ating mga ginagawang ito, pagkatapos na mabatid at malaman natin ang aral ng Panginoon ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit, na walang iba kundi yung ating service sa ating kapwa at sa ating kapatiran, ay lahat pong yan ay recorded sa aklat sa mga aklat sa langit, at ang bawat isa ay hahatulan sa kung ano nakasulat sa aklat na yon na ating mga ginawa. So my dear brothers and sisters, tama po ang paghimok ni St. Paul sa mga tiga-Galatia, na sabi niya, kung meron tayong pagkakataon, huwag tayong maghinawa ng paggawa na mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa ating kasambahay sa pananampalataya. Mga kapatid, naway ang munting pag-aaral na ito ay makapagbukas ng ating isipan at ng ating puso, upang hindi natin sayangin ang bawat sandali na nalalabi sa ating buhay. Ipaglingkod natin ito sa Panginoon, ipaglingkod natin ito sa ating kapwa, sapagkat ang lahat ng ating ginagawang ito ay hindi sayang. Ito po ay magsisilbing passport patungo sa buhay na walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating makapangyarihang Diyos Ama. Hanggang dito na lamang, mga minamahal na magulang at kapatid, at naway ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Brother Albert, sa isa namang napakagandang paliwanag tungkol sa pag-iimpok sa langit. So hanggang muli, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo sa isa pa naming pag-aaral. Magandang hapon po o gabi po sa inyong lahat, at pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Amen.